we realize kung bakit po kami pinag-ipon-ipon ng mga panateros. Isa pala kami sa magiging kasangkapan para maipakita sa buong mundo kung ano ang nangyayari sa loob ng Kingdom of Jesus Christ during those siege. Isang araw po, bago pumasok ang mga pulis, inipon kami ni Ma'am Hana. Sinabihan kami ni Ma'am Hana na kung gusto niyong umuwi, pwede na kayong umuwi para hindi kayo madamay sa gulo na dadalhin ng mga pulis sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. Mabilis kong sagot, sinama niyo kami sa kasiyahan sa Hong Kong at sa oras na inyong kalungkutan. Hindi namin kayo iyong mapabayaan. My wife is here. I only cried for my family. And the reason why I'm crying right now, because I feel that you are our family. You are making me feel that way. That's the reason why. Isa na kayo sa itinuring namin pamilya. We were there from day 1 to 16. Nasaksihan po namin lahat nangyari. Araw-araw, iba't ibang senaryo. May sumasabog, may nasasaktan. May umiiyak, pero walang nagrireklamo. Ganyan katibay na pinalaki kayo ni Pastor Apollo Sigibuloy. Doon namin nakita po ang tibay ng Kingdom of Jesus Christ. Every single member, everyone, full-time workers, nakita namin kung paano lumaban. Na ang sandata ay panalangin at paniniwala na malalagpasan ang ganong kalungkutan. Araw-araw po, nadudurog ang puso namin kasi hindi kami sanay sa ginagawa ninyo. Sinasabi nyo sa amin, love your enemy. Kami ay mga public enemy nung kami namin kabataan. But we don't know for some reason, nandito kami sa harap ninyo ngayon. Umiiyak kahit basag-basag ang ulo. Ito na siguro ang mission namin sa buhay. Piniti kami ni Lord. Tumulong kayo sa bayan. Tumulong kayo sa Pilipinas para ipaliganap ang katotohanan at mabuti sa ating bansa sa pamamagitan ng SMNI at ni Pastor Apollo Sigibuloy. Hanggang sa dumating po yung huling araw, Day 16, dumating yung araw ng pagtatapos ng paghihirap at kalungkutan. Sumuko si Pastor Apollo Sigibuloy dahil ayaw niyang patuloy na may nakikitang nasasaktan sa bawat isa niyang minamahal. Nung lumalabas yung mga pulis, may lumapit sa akin, I don't know, I forgot the name. Humahagulhol siya. At ramdam ko kung gaano kasakit ang nararamdaman niya. Gusto niyang lumaban, pero alam niya na mali ang paglaban dahil alam niya kung ano ang itinuro ni Pastor Apollo Sigibuloy. Nang dahil sa galit, imbis na magbato siya ng masasamang salita at galit sa mga nangapi at nanglapastangan, kabutihan pa rin ang sinukli ng ating kapatid.
lahat nating mga kapatid sa Kingdom of Jesus Christ. Lumapit po siya sa akin. Sabi ko, umahagulhol siya. I don't know if she's here. Pero humahagulhol siya. Yumakap siya sa akin. Umiiyak. Hindi nagsasalita. At ang sabi ko, tapos na. Makakapagpahinga na kayo. Talagang tunay na ang kasamaan ay hindi nagtatagumpay sa kabutihan. At doon sa Kingdom of Jesus Christ, bago kami pumasok, hindi namin alam kung ano ang salitang love your enemy. But doon sa KOJC Seeds, malinaw na malinaw pa sa memorya namin. At doon po namin napatunayan na naisabuhay ang salitang love your enemy. Sa van, ganyan kalaki si Boss Dada, ganyan katika si Coach Oli. Pero paglabas namin ng gate ng Kingdom of Jesus Christ, lahat po kami nag-iiyakan. Dahil tayo nagtagumpay. Hindi tayo nagtagumpay na pakikipaglaban sa kanila, pero nagtagumpay tayo na manatili sa katotohanan at manatili hindi lumalaban.